Musta pre? Nagtanghalian ka na? Hindi pa. Nyari. Ba't para kang binugbog ng problema? Laylay na laylay, balikat natin yan ah. Binasad ka ba? Wisit na to. Hindi ganoon. Ano lang. Problema sa pera no? Ganun na nga. Ang mamahal mga gamot ni nanay. Ang hirap pang humingi ng tulong sa gobyerno kahit konti man lang. Tapos pang tuition din ni Lisa. Di nasasapat tong sinasahod ko rito sa restaurant. Tungkol dyan. Eto, tingnan mo. Ano to? Napulot ko lang sa daan kanina. Tapos naisip kong mukhang pwede ka dyan. Wanted? Delivery boy? Paano to? Delivery boy na ako rito sa restaurant natin eh. Naisip ko lang na baka gusto mong subuking tawagan. Sa'yo rin naman tong motor na ginagamit mo para rito sa atin eh. Malay mo, mas malaking bayad dyan. O di naman kaya baka pwedeng pang sideline, depende sa oras. Kung sa bagay may punto ka. Oh, sige. Tawagan ko mamaya tong numero rito. Pero mag-iingat ka tol ah. Bakit parang may kung anong laman yung paalala mo? Hindi ko alam. Pero may kung ano akong kutob dyan sa trabahong yan eh. Labo mo talaga eh, no? May masama ka palang kutob tapos binigay mo pa rin sa akin. Eh, kutob lang naman kasi. Eh, baka mali lang ako. Tsaka, baka kaya mo naman sigurong gawin yan. Kailangan mo ng pera eh. Anong kutob ba kasi yan? Hindi ko masabi. Basta kinukutuban lang ako. Ewan ko. Siguro, gawa lang ng kakaibang angka namin. Impluwensya siguro ni Lolo sa akin. Kaya mabilis akong kutuban ng ganito. Labo mo talagang tao ka, no? Pero, uy, salamat ng marami dito ah, tol. Ayos lang, basta ikaw. Balitaan mo lang ako kung ano mang mangyari pagkatawag mo dyan. Delivery boy po ako nito sa isang restaurant sa lalawigan ng Quezon. Problemado po ako nito kasi gipit ako sa pera. Sakto naman may dumating na posibleng racket na pwede kong pasukin. Kahit may kasama itong kakaibang babala galing sa kaibigan ko, ay hindi ko na ito pinalagpas. Kailangan ko po kasi talaga at pinagsisisihan ko ang pasyang yun. Dahil hindi lang pala simpleng paghahatid ng pagkain ang dadanasin ko. Hinatid pa kami ng racket na yon sa matinding peligro. Ako nga po pala si Darwin. Magsi-50 anyos na po sa ngayon. Naririto po ako upang ibahagi ang pinaka nakakakilabot kong karanasan nung 22 anyos pa lang ako. Pero bago po yon, mag-like at subscribe sana kayo sa Sitio Pangit at sa mga kapatid itong channel. Magandang araw po sa lahat. Sino ito? Kumusta ho, sir? Ako po si Darwin. Nakita ko po yung flyer nyo. Naghahanap po kayo ng delivery boy? Oo. Naghahanap nga ako. May sarili ka bang motor? Meron po. Pero luma na po ito eh. Sa tatay ko pa po kasi ito nung buhay pa siya. Ayos na yan. Basta ba magagawa mo yung trabaho mo na walang palya? Bali ganito, kada gabi, maghahatid ka ng pagkain sa Rizal. Karamihan, mga prutas. Sa Rizal po? Naku, ang layo ho pala. Pasensya na po, bossing. Hindi po kaya. Lugi ako dyan eh. Sariling motor ko gagamitin eh. Hindi naman. Huwag kang mag-alala. Babayaran ka naman ng malaki. 500 kada hatid. Saka gastos din namin ang panggasolina mo. Talaga ho? Seryoso ho ba kayo? Oo, seryoso ako. Teka ha, ganito, puntahan mo ako mamayang gabi. Mga pasado 9:00. Pero dapat, wala pang 9:30. Andito ka na. Gabi na pala talaga ako maghahatid. Oo, gabi. Ang tanong na lang ngayon, tutuloy ka pa ba? Boss, di
Di naman siguro illegal yan ano? Hindi. Hindi. Ipapakita ko pa nga sa iyo ang mga ihahatid mo para mapanatag ka. Sadyang mayaman lang talaga yung customer natin, kaya malaki magbayad. Nag-usap pa kami ng lalaki sa tawag. Siya pala ay si Boss Rodo. Binigay din niya sa akin ang kanyang address. Nang maibaba ko ang tawag, ay napasihap na lang ako at napakamot ng bato. ₱500 kada hatid? Laki na nun, tol. Yun nga eh. Malaking tulog na yun sa amin ni Nanay Emily at Lisa. Kaso, hindi ko rin maiwasang maginala. Talagang kahina-hinala. ₱500 eh. 3-4 na araw na sahod na natin yan. Ibig sabihin, 1 linggo, mahigit kumulang 3,000 na yun. 3,500 kung hindi ka magde-day off. Pero sabi nung tao, ipapakita raw niya sa akin ang ihahatid ko. Pagkain lang daw talaga. Walang iligal. Pupuntahan mo? Puntahan ko na lang. Sayang din eh. Basta mag-iingat ka, pare. Suriin mong maigi yung ihahatid mo. Baka kasi nakasiksik yung mga kontrabandong bagay. Kinagabihan nga noon ay pinuntahan ko na ang binigay na address. Sayang kasi talaga ang 500. Siguro sa panahon ngayon maliit pa yan. Pero noong 1998, napakalaking halaga na po niya. Kung tama ang pagkakaalala ko, ay makakabili ka na niya ng halos 1 sako ng bigas. Kaya talagang naengganyo ako. Nasa isip ko ay mag-iingat na lang talaga ako. 9:00 na nang makarating ako sa binigay na address. Hinarap naman ako agad ni Boss Rodo. Mga prutas? Saging, pakwan, strawberry, tsaka mga ubas. Ang lalaking mga prutas nito ah. Ang kikinis at ang lulusog. O ano na? Nasuri mo na ba? Opo, bossing. Wala naman ako nakita kakaiba. Pero matanong ko lang po, bakit payag ang customer na magbayad ng mahal para rito? Mahal na klaseng mga prutas yan. Galing yan sa ibang bansa. Kita mo naman, di ba? Magandang klase. Masilan kasi sa pagkain yung customer, kaya talagang pili lang yung ino-order nila. Oh, ano na? Ayos na ba tayo? Opo, bossing. Ihatid ko na po ito. Ayun! Mabuti kung ganon. Tsaka, mula ngayong gabi, ikaw na ang maghahatid para sa kanila. Maliban kapag Sabado. Pahinga mo yon. Sige ho. Pero teka, walang makakaalam nito ha. Walang makakaalam tungkol sa trabaho mo kahit sino. Huwag mo rin ipagsabi kung saan ang lugar ko at kung saan ka maghahatid. Maliwanag ba? Bakit naman po? Dami mo na magtanong eh. Ano? Simple lang. Mamahaling pagkain ang dala mo. Bigating pamilya ang customer. Natural. Gusto nating mag-ingat. Kuha ko po. Sige po. Uulitin ko. Wala kang pagsasabihan. Kaibigan, kamag-anak, at kahit kanino. Kahit sa anino mo. Hindi mo pwedeng bulungan. Nagkakaintindihan ba tayo, Darwin? Opo, bossing. Makakaasa po kayo sa akin. Sige, ihatid mo na yan dun agad. Ito ang bayad mo para sa gabing ito. Oh, Aba, ayos ah. Unang bayad bago deliver. ganyan kami rito, bata. Basta wala kang gagawing di ko magugustuhan. Magiging maayos tayo. Pagkatapos naming mag-usap ay tinali namin ni Boss Rodo ang kahon sa likod ng motorsiklo ko. Agad ay bumiyahin na rin ako pa Rizal. Mag-aalas 10 po noon. Sa tansya ko ay nasa 1.5 oras ang mamanehuhin ko papunta sa bahay ng customer. Sa medyo liblib na bahagi po kasi yun ng Rizal. Isa pa ay hindi ko pa kabisado ang daan papunta doon. Gawa nga po na unang beses ko pa lamang maghahatid doon. Pasado 11:00 na nang makapasok ako sa looban, papunta mismo sa bahay ng customer. Mukhang tama nga ang pinasok kong looban. Eto na nga yun. May nadaanan akong maliit na tindahan doon kanina eh. Katapos, ngayon,
Kakahuyan sa may kanan at damuhan sa kabila. Makipot din ang daan. Sakto lang sa isang kotse. May patay na puno rin dito. Nasa 10 minuto na lang makakarating na ako. Sana lang kayanin ng motor ko itong daan dito. Nagpatuloy ako sa pagmamaneho. Hindi naman masyadong malubak ang daan doon. Pero inaalala ko lang ang luma kong motor. Madalas na kasi yun sinukin. Bigla-bigla itong tumitigil kapag napupwersa. Hindi ko lang talaga inaasahan yung makakasalubong ko sa daan. Puro puno sa gilid ng daan dito ah. Di ko tuloy malaman kung malapit ba ako o ano. Pero bahala na. Siguro naman na... Puwisit na aso! Kainis! Ba't pabigla na lang sumulpot yan sa daan? Muntik patuloy akong... halintik talaga! Palisigan daw ba ako ng tingin? Problema lang hayop na yan. Ang kitid pa ng daan dito. Hindi ako makalusot hanggat di yan umaalis. Baka bigla na lang akong dambahan kapag dumaan ako sa gilid. Ano ba? Umalis ka na! Dadaan ako! Matatagalan ako sa'yo eh. Ilang minuto rin akong nakipagtitigan sa aso noon. Inaangilan din niya ako. Itim na itim po siya at medyo namumula ang nanilisik na mga mata. Hindi talaga ako makadaan. Nag-aalangan ako. Hindi ko kasi alam ang takbo ng isip niya. Hanggang sa napansin kong unti-unti na itong kumikilos palapit sa akin. Ano bang plano ng hayop na yan? Bahala na. Tiyempo na lang ako. Ayan na siya. Susugurin niya ako. Nang makita akong pasugod na ang aso ay agad na akong tumiyempo. Nang lumundog na siya papunta sa akin ay nalaman ko kung saan siya papunta. Iyon ang ginamit kong pagkakataon para itodo ang takbo ng motorsiklo ko. Lumihis ako sa aso, tsaka nagtuloy-tuloy sa daan. Puwisit talagang aso yan ah. Ayaw pa yata akong lumayan. Hinahabol ako. Tek, hihingi na lang ako ng tulong doon sa paghahatiran ko. Tuloy-tuloy kong pinaharurot ang motorsiklo ko. Nananalangin sana hindi biglang bumigay ang makina nito. Abot-abot na talaga ang dasal ko noon. Hanggang sa napansin ko na lang na wala na ang aso sa likod ko. Mukhang wala na yata yung aso. Nilubayan na yata ako. Ayun! May bahay doon. Yan na yata yung paghahatiran ko. Sa wakas! Lumapit ako sa nakitang bahay. Medyo maliit lang yon. Isang palapag lang, tsaka gawa ito sa kahoy. Nakita ko kasi wala siyang bakod. Talagang nakahalo lang siya sa paligid ng damuhan. Bagamat may maituturing namang malawak na bakuran. Pinahinto ko ang motorsiklo ko sa harap ng bakuran. Nagpalingalinga ako. Wala na talaga yung aso. Kaya unti-unti na akong napanatag. Lumakad ako papunta sa saradong pinto. Nakakatakot naman tong lugar na to. Mamaya may kung anong mabangis na hayop na namang bumulaga sa kung saan. Kung di lang talaga malaking bigay ni Boss Rodo, hindi na ako babalik dito eh. Ano yun? May kung ano yata dun sa damuhan. Ito na nga bang sinasabi ko eh. Baka kung anong hayop na naman yan. Tao? Matandang babae? Tao lang pala. Akala ko kung ano na. Magandang gabi ho, ma'am. Dito po ba ang bahay ni na Sir Hernando? Ako po kasi yung... Pagkain! Ang pagkain ko! Pagkain? Ito po bang dala kong pagkain niyo, ma'am? Akin ang pagkain ko! Akin ang pagkain ko! Pagkain! Pagkain! Anak ng...
Nagulantang ako nang bigla nilang tumakbo papunta sa akin ang isang matandang babae. Mula po siya sa medyo madilim na bahagi ng bakuran. Nang maliwanagan siya ng buwan, ay doon ko lang napagtantong may problema yata ito sa kanyang pag-iisip. Kaya't magulo ang ubaning buhok at naglalaway. Matalim din ang mga matang nakapako sa kahong dala ko. Tulong! Tulong! Tulungan niyo ako! Pagkain! Akin ang pagkain ko! Nakakainis. Kung pwede ko lang sana siyang palagan, kaso wala sa isip yung matanda eh. Baka mapasama pa ako sa pamilya niyan. Tulong! Tulungan niyo ako! Ibigay mo sa akin ang pagkain ko! Nay! Tumigil kayo! Huwag niyo habulin yung tao! Nanay! Nakahinga lang ako ng maluwag nang may dumating na isang dalaga. Tinatawag niyang nanay yung mahabol sa akin. Kaya nahinuha ko agad na nanay niya iyon. Pinigilan niya ang nanay niya. Nang mahabol niya ito, ay pinapasok niya ito sa kanilang bahay. Pinaghintay niya ako sa labas. Hindi nagtagal ay agad naman niya akong binalikan. Pasensya ka na ha, kuya. Nakalabas kasi si nanay eh. Nahabol ko pa tuloy. May kapansanan ba sa isip ang nanay mo? Ha? Opo. Meron po. Kaya siya nangahabol ng tao. Pasensya na po ulit. Hayaan mo na. Nangyari na eh. Tsaka kung may kapansanan naman ang nanay mo, di niya ginustong takutin at habulin ako bigla. Oo nga pala. Dito ba itong pinapadeliver ni Boss Rodo? Dito ba ang bahay ni Sir Hernando? Opo, kuya. Dito po. Tatay ko ho si Hernando. Akin na ho yan. Tsaka ito pong ekstrang bayad. Ayos ah. May ekstrang bayad pa pala. Salamat. Salamat dito ha. Ano nga bang pangalan mo? Pwedeng malaman? Jenna po, kuya. Sige. Salamat, Jenna. Ako naman si Darwin. Magtatanong na lang din ako. Yung itim na aso ba na humarang sa akin kanina? Inyo yun? Itim na aso? Opo, amin po. Pero wag ka nang mag-alala, kuya. Nahuli ko na siya at nakulong na kanina. Sigurado ka ba dyan? Mamaya harangin ako ulit nun eh. Baka malasin na ako. Hindi na po mangyayari yun, kuya. Pangako ho sa inyo yan. O sige. Asahan ko yan ha. Ako pa naman ang mag-aati ng pagkain nyo sa mga susunod pang gabi. Jenna, ipasok mo na rito yung pagkain. Andiyan na po, tay. Sige, alis na ako. Mukhang tawag ka na rin eh. Ingat ka, kuya. Nang makapagpaalam ay lumakad na ako palayo sa kanilang pinto. Pumasok na rin si Jenna. Sa tansya ko ay nasa 15 o 16 pa lang yung dalaga. Ilang lakad pa ay lumingon ako sa bahay. May nakita akong nakadungaw sa bintana ng kanilang sala. Kanina naman ay sarado yun. Sino kaya yun? Matandang lalaki. Siguro yun si Hernando, yung tatay ni Jenna. Nakakakilabot kung makatingin. Buti na lang, hindi siyang sumalubong sa akin para kunin ang mga prutas. Makaalis na nga. Napalunok ako ng laway nang mapansing hinahatid ako ng tingin ng isang matandang lalaki. Kalbo na ang bumbunan nito. Meron din siyang makapal at puting bigot at balbas. Pero ang nagpakilabot sa akin ay ang matalim niyang titig. Napakatalas po kasi noon. Tapos nanlalalim pa ang kanyang mga mata. Sinubukan ko na lang na baliwalain ang kakaibang titig ng matanda. Lumakad ako papuntang motorsiklo ko. Tuwang-tuwa ako noon kasi may dagdag na 300 ang bayad sa akin. Sa panahong yun ay sulit na yun. Subalit muli na naman akong kinabahan nang nasa makitid na daan na ulit ako. Ganito, bibilisan kong takbo. Kailangan hindi ako mahabol ng aso. Pero magiging listo ko. Kailangan ko rin makahinto o makatigil agad.
kapag biglang lumutang na naman yung aso sa harap ko. Binilisan ko nga ang takbo ng motor ko. Hindi nagtagal ay naramdaman ko na namang may nagmamasid sa akin. Hindi nga lang ako sigurado kung guni-guni ko lang ba ang pakiramdam na yon o talagang may sumusunod sa akin. Nagpalingali nga ako. Walang tao, hayop o ibang sasakyan sa makipot na daan. Hanggang sa nangyari na nga ang isa sa mga kinakatakot ko. At nangyari na nga. Namatay ng makina ng motor ko. Buwisit talaga. Mukhang matatagalan pa yata ako rito eh. Ay, naku talaga. Yung tindahan, diyan ko ayusin itong motor. Buti at bukas pa sila kahit mag-aalas 12 na. Maingat kong hinila ang namatay kong motorsiklo palapit sa maliit na tindahan. Pinarada ko iyon sa may gilid. Tapos bumili ako ng biskwit. Eto na ang biskuit mo, iho. Gusto mo rin ba ng tubig? Kahit wag mo na lang bayaran. Ay, hindi na ako tatanggi, Manang. Salamat ho ah. Halata kasing pagod na pagod ka eh. Di pa maguhit yung mukha mo. Hinabol ka ba ng kung anong impakto? Hindi po impacto, Manang. Aso ho. Sobrang laki tapos itim na itim. Kala ko talaga masasakmal na ako nung hayop na yun eh. Kung ganoon ay may humabol nga sa'yo. Ano ba kasing nangyari? Bakit ka napadpad dito? May hinatid lang po, Manang, pero wag niyo ako masyadong alalahanin. Hinatid? Ano na bang ihahatid mo dyan? Eh, puro puno na dyan banda. Nabilaukan ako sa tanong ng matanda. Napaisip ako. Hindi niya ba alam na merong bahay doon? Gusto kong mag-usisa sa totoo lang. Ang kaso nga ay bawal ako magsabi kahit kanino ng tungkol sa aking trabaho. Kaya naman pinilit kong manahimik na lang. Pasensya na po, Manang. Kailangan ko po kasing ayusin ang motor ko eh. Sigurado ka bang ayos ka lang? Ayos lang po ako. Huwag niyo ako masyadong alalahanin. Tsaka, salamat po rito sa tubig. Ay, sige. Pero kapag tapos mo nang ayusin yung motor mo, tawagin mo ako ha. May sasabihin lang ako. Dito mo lang din ayusin dyan sa harap ng tindahan ko. Huwag kang lalayo. Sige po. Nagtaka ako sa sinabi ng matanda. Pero pinilit ko pa rin pigilin ang sarili ko na makipag-usap. Binalikan ko ang motor ko at sinimulang kalikutin. Buti na lang may mga gamit at ekstrang piyesa naman ako. Madali lang naman din yung ayusin para mapatakbo ko ulit. Yun nga lang ay hindi na talaga mababago ang medyo naghihingalo na nitong kalagayan. Makalipas ang halos 1 oras ay natapos ko na nga yung ayusin. Naaalala ko nga ang sabi ng mana, kaya tinawag ko siya. Manang! Tao po! Manang! Aalis na ho ako! Tapos mo na ang ayusin ang motor mo. Opo. Aalis na po ako. Dumiretso ka na sa pag-uwi mula rito. Yan nga pong bala ko eh. Pero, ano po ba sanang sasabihin niyo sa akin? Tumingin ka sa may kakahuyan. Doon sa tapa. Kakahuyan? Ano po bang meron? Wala ka ba ang nakikita? Wala naman po. Titigan mong maigi. Yung puno ng langka sa tabi noon sa kaliwa. Nakahalo sa halamanan. Puno ng langka? Aso? May aso nga. Yan ba ang itim na asong humabol sa'yo kanina? Hindi po. Sigurado akong hindi yan yun. Pero halos sawig. Malaki, itim at matalim ang mga mata. Paano mo nasabing iba yan? Mas malaki po yan ng konti, Manang. Isa pa, pulang-pulang mga mata niyan.
Pakiramdam ko ay pinagsasaksak ako noon ng kilabot. Ramdam na ramdam ko kasing may kung anong pakay talaga sa akin ang asong yun. Mas matalim ang titig niya. Isa pa, parang pamilyar ang pagkakatingin niya sa akin. Hindi ko nga lang matukoy kung sino ang tumititig sa akin ng ganon. Hindi maganda ang kutob ko sa asong yan. Mukhang hindi lang ordinaryong aso yan. Kung ako sa'yo, mag-iingat ako ng husto. Dumiretso ka na sa bahay niyo. Hindi ordinaryong aso? Paano kung hindi ordinaryo? Ibig ko sabihin, kanina ko pa napapansing may mali sa asong yan, Manang eh. Pero, ano po bang gusto niyong sabihin? Aswang! Aswang? May kutob akong aswang yan. Ang malala dito, sabi mo, iba yan sa humabol sa'yo. Kung ganoon, ay hindi lang iisa ang aswang na nandito. May aswang po ba talaga rito banda sa inyo? Dito, wala pa akong nababalitaan. Pero doon sa amin sa Bicol, may iilan na akong nakita. At ganyan na ganyan ang itsura ng ibang aswang kapag nag-anyong aso. Oy, heto. Ano po yan? Asin, kilalang pagontra sa aswang. Dalhin mo lang habang bumibiyahe pa uwi. Buti nang sigurado ka. Salamat po talaga rito, Manang ha. Maraming salamat po sa inyo. Babayaran ko na lang ho. Ay, wag na. Sige na, magmadali ka nang umuwi. Sana di ka na masiraan habang nasa daan. Umalis na ako bago pa ako makapagsabi ng kung ano sa matandang tindera. Gayunpaman ay napakagulo na ng isip ko habang nagmamaneho. Aswang? Aswang yung aso? May mga aswang dito sa lugar na to? Teka, hindi kaya may kinalaman yung pamilya ni na Sir Hernando sa mga aswang? Diyos ko, lapatok na pasok ko. Mula sa liblib na lugar na yon, ay pinilit kong makarating agad sa malapit na lungsod. Pinilit kong patahimikin ang magulo kong isip. Alam ko kasing wala namang makakapagbigay ng matinong sagot sa akin. Pinilit ko ring hindi pansinin ang pakiramdam na may nagmamatsyag sa akin. Nawala rin naman kasi ito nang makarating na ako sa malapit na bayan. Doon sa bandang marami ng mga sasakyan. Mula roon ay napanatag na ako sa biyahe. Kaya tuloy-tuloy na akong nakapagmaneho. Pasado ang 3:00 na po na makauwi ako. Diyos ko naman, kuya. Bakit inumaga ka na ng uwi? Kanina pa naghihintay sa'yo si nanay. Alalang-alala na yun. May nagpa-deliver lang dun sa Rizal, kaya natagalan ako. Ba't naman pumayag ka mag-deliver sa kabilang probinsya? Bagong amo, malaki ang bayad, kaya pumayag na ako. At gabi ka talaga maghahatid doon? Ganun na nga. Bakit di ka man lang nagpaalam? Lisa, pagod ako. Gusto ko na muna magpahinga. Oh, heto, baon mo. Ikaw na rin munang bumili ng gamot ni nanay. 500 agad? Laki nito ah. Sige na, itago mo na yan. At magpapahinga na ako. Gustong-gusto ko nang makapagkwento tungkol sa posibleng aswang na nakasalubong ko sa daan. Ang kaso baka kasi magtanong si Lisa kung saan yun. Pinilit ko na lang umiwas sa usapan at baka sumabit pa ako. Kaya nanahimik na lamang ako. Wala bawal ako magsalita. Dinaan ko na lang sa tulog ang pangangati kong magkwento. Hapon na nang magising ako. Oh, anak. Gising ka na pala. Ang lalim ng tulog mo ha. Oo nga po, Nay Pagod na pagod kasi ako kagabi. Gutom na gutom din. Kaya baba na talaga ako ng kanin ngayon. Oh, Nay, maupo na kayo. Mabuti yan at nang makabawi ka ng lakas. Sinabi nga pala sa akin ni Lisa kung saan ka galing kagabi. Kumusta naman ba ang lakad mo? Ayos naman po, Nay. Pero iniisip kong hindi na maghatid ulit doon. Maghahanap na lang ako ng ibang racket.
Bakit naman? Nagkaproblema ka ba kagabi? Ano eh, ang layo po kasi tapos liblib yung lugar. Di na kaya ng motor. Sigurado ka bang yan nga ang dahilan? Nanlamig ako sa tanong ni nanay. Sa lahat kasi ng mga tao, siya ang nakakakilala sa akin ng lubos. Kailanman di siya pumapalya sa pakikiramdam niya kung may nililihim ako pag nagsisinungaling ako. Yun po talagang dahilan, Nay. Wala naman kasing ibang pwedeng dahilan eh. Alam niyo namang lahat gagawin ko para sa inyo ng kapatid ko. Alam mong hindi ka makakapaglihim sa akin, anak. Nanay Emily. Pero kung di ka pa handang magsabi, ayos lang. Hindi naman ako mapilit. Ito si nanay talaga oh. Kinakabahan ako sa inyo eh. Sige na, magpatuloy ka na sa pagkain mo. Talagang uubusin ko tong munggo. May kumakatok. Ako na ang magbubukas. Magpatuloy ka lang sa pagkain. Sandali lang! Andiyan na! Lumakad si nanay para pagbuksan ng kumakatok. Ako naman ay patuloy sa pagkain. Sarap na sarap sa ginisang munggo. Subalit hindi nagtagal ay agad ding bumalik si nanay. Ako raw ang sadya ng kumakatok. Kaya naman tinakpan ko muna ang pagkain at pumunta na ako sa may pinto. Boss Rodo? Anong ginagawa niyo rito? May kailangan lang akong sabihin sa'yo. Pwede ka bang makausap ng tayo lang? Papasok na lang muna ako sa kwarto ko ha, sir. Para makapag-usap kayo ng maayos nitong anak ko. Pasensya na ho sa abala, Manang. Importante lang po kasi. Hindi. Ayos lang. Papasukin mo muna itong bisita mo, Darwin. Ako, hindi na po. Dito na lang kami mag-uusap sa labas. Di rin naman po kasi ako magtatagal. Pakiramdam ko ay niloblob ako sa nagiyelong tubig nang makitang si Boss Rodo ang dumating. Unang-una ay sigurado akong hindi ko sinabi sa kanya ang eksakto kong address. Kaya paano niya natunto ng bahay namin? Ikalawa, kakaiba ang pakiramdam ko mismo sa kanya. Napakabigat. Alam kong hindi ako pwedeng gumawa ng anumang di niya magugustuhan. Lumabas kami ni Boss Rodo. Pumunta kami sa bahaging walang makakarinig sa amin. Kumusta ang unang... Paano mo natunto ng bahay namin? Ito naman masyadong seryoso. Hindi ko binigay sa'yo ang address namin. Kahit barangay hindi ko sinabi. Paano ka nakarating dito? Sabihin na lang nating may nagbulong sa akin. Sino? Bago ko sagutin yan, gusto ko munang ipaalala sa iyo. Hindi ka dapat gumawa ng anumang bagay na hindi namin magugustuhan. Maliwanag? Wala akong ginagawang hindi niyo gusto. Hinatid ko yung mga prutas tapos umuwi na ako. Kayo yung nanggugulo eh. Kayo yung muntik na magpahamak sa akin. Yung aso kagabi. Aswang yun, di ba? May kinalaman yun sa inyo. Doon sa pamilyang yun. Matinik ang utak mo, Darwin. Kung ganyan, di na ako mahihirapang magpaliwanag sa iyo. Alam mo na ang gagawin. Magatid ka ulit mamayang gabi. Hindi ka pwedeng tumanggi. Paano kung tumanggi ako? Hindi namin yon magugustuhan. Dahil marami ka nang nalalaman. Lumingon ka pakaliwa. Tignan mo yung bubong ng bahay na may berdeng gate. Lumingon ako sa tinuro ni Boss Rodo. Agad ay halos malaglag ang mga mata ko sa nakita ko. Ang itim na aso. Ang asong sumunod sa akin nung pauwi na ako mula kina Jenna. Nasa bubong ng isa sa mga kapitbahay namin. Ngayon, alam mo na kung bakit hindi ka pwedeng umatras, Darwin. Mamaya, 9:00, pumunta ka uli sa likod ng palengke.
kunin mo ang pagkain nila sa akin. At pagkatapos, ihatid mo. Bakit hindi na lang ikaw ang magatid o sila ang kumuha? Mga abala pa kayo eh. Darwin naman, may negosyo ako. May-ari ako ng Katayan at may mga pwesto rin sa palengke. Sila Hernando naman, hindi po pwedeng basta na lang umalis sa lugar nila. Kaya, huwag ka nang maraming tanong. Sumunod ka na lang. Yan ay kung ayaw mong mga anibang nanay at kapatid mo. Huwa mo? Ayop ka. Demonyo kayo. O siya, alis na ako. Huwag kang mag-alala. Bayad ka naman eh. Dudublehin pa namin yan. Matalino ka. Alam mo na ang dapat mong gawin. Buwisit ka. Napakagulo ng isip ko nung hapong yun. Nawala na nga po ako ng ganang ipagpatuloy ang pagkain. Gusto kong sabihin kay Nanay Emily ang problemang napasukan ko. Pero ayun na nga, ayoko naman siyang madamay. Ayokong madamay sila ng kapatid ko. Kaya sinarili ko na lang muna. Hindi ko sinabi sa kanya o kay Lisa. Sinabi ko lang na bigyan mo na ako ng sapat na panahon. Gumulong ang mga oras, sumapit ang gabi, at pumatak na ang 8:00. Tulog na si nanay? Oo, mga kalahating oras na rin. Aalis ka ulit? Kala ko ba ayaw mo na dun sa bago mong amo? Kailangan eh. Pag nagising si nanay, sabihin mo lang na may pinuntahan lang ako. Sige, sabi mo eh. Pero aanhin mo yung asin at bawang. Ha? Ito ba? Dadalhin ko. Nako, kuya, baka kung ano na yung pinapasok mong gulo ha. Mamaya, kumakalabang ka na pala ng aswang nang di namin alam. Aswang? Oo, aswang. Yan yung mga pangtaboy sa mga aswang, di ba? Bawang at asin. Alam ko. Pero paano naman magkakaswang dito sa lungsod natin? Marami namang kabahayan dito eh. Ito talaga ako sumeryoso agad. Wala aswang, hoy. Kwentong bayan lang yon. Oo nga. Hindi sila totoo. O sige na, alis na ako. Matulog ka na doon. Aga po kaya. Tsaka gagawa pa ako ng project. Pumasok ako sa kwarto ko. Kunyari, naghahanda. Hinintay ko lang na tumahimik ang kwarto ni Lisa at nanay. Tapos doon na ako lumabas. Sinigurado kong hindi ako mapapansin ni Lisa sa gagawin ko. Umiiwas lang ako na baka mapatanong siya ng kung ano-ano pa. Sinabuyan ko ng maraming asin ang buong bakuran ng bahay. Naglagay din ako ng mga bawang sa mga pinto at bintana. Nanalangin din akong sana tumalabang mga pangontrang iyon. Sana di mapasok ng mga aswang ang bahay namin. Nang matapos akong maglatag ng mga pangontra, ay pumunta na ako sa bahay ni Boss Rodo. Mabuti naman at ginamit mo ang utak mo, bata. Akin na. At nang makalis na ako, hatid ko na yan doon. Teka lang, huwag kang masyadong apurado. Tignan mo pa rin yung kahon. Baka kasi isipin mo may iligal na laman yan eh. Talagang titignan ko. Alay ko ba? Baka may kinatay na tao na rito. Tao? Ano ka ba? Walang tao dyan. Puro prutas pa rin yan. Kahit tignan mo pang maigi. Hinalughog ko ang kahon ng mga prutas. Noong gabing yon, ang nakita ko ay melon, dragon fruit, mansanas at saging. Sinuri kong maigi ang kahon. Wala naman akong nakitang kakaiba. Ano, ayos na? Ayos na. Alis na ako. Oh, ito ng bayad mo sa gabing ito. Basta tatandaan mo, huwag mong ipagsasabi to. Manahimik ka lang. Bawal mo itong sabihin sa pamilya at mga kaibigan mo. Huwag kang gagawa ng hindi namin magugustuhan. Kuha mo? Alam ko. Hindi mo na kailangang ulitin. Mamaya manganib pang pamilya ko dahil sa inyong mga demonyo kayo. Ito talaga. Masyado kang mainitin.
Relax ka lang. Hindi na ako sumagot. Lumabas na ako sa eskinitang yon at pumunta sa motor ko. Ako na ang nagtali sa kahon ng pagkain sa likod ng motor. Nang matapos ay bumiyahe na ako. Magulo pa rin ang utak ko sa biyahe. Hindi ko maiwasang mag-alala para kina nanay. Isip ko na lang ay nagmadali at nang makauwi na agad. Binilisan ko ang takbo ng motor. Nakatulong naman sa akin na alam ko na kahit paano ang daan papunta roon. Todo nga lang ang dasal kong sana, hindi biglang sinukin at mamatay na naman ang aking motor. Awa ng Diyos ay banayad naman ang aking naging biyahe. 10:30 pa lang ay narating ko na ang bungad ng daan papunta kina Hernando. Buti na lang hindi ako binigaw nitong motor ko ngayon. Malapit na ako. Sana lang hindi ako harangin ng mga itim na aso. Yung tindera yun ah. Pinapara niya ako. Magandang gabi ho, Manang. Bakit niyo po ako pinapahinto? Bakit ka pa bumalik dito? Alam mo na bang sinusundan ka ng aswang? Kailangan po kasi talaga eh. Kailangan ko po itong ihatid tong pagkain sa mga nakatira ron. Pero wala nga kasing nakatira roon. Puro kakahuyan na roon banda. Hindi mo alam baka mga aswang mismo ang hinahatiran mo. Manang, mga prutas lang naman pong dala ko eh. Pinilit kong magkunwaring wala pa ring nalalaman. Hindi ko kasi talaga gustong galitan ng mga halimaw na yun. Ang akin lang talaga ay maihatid ko na yung mga prutas at makauwi na. Pwede ko bang makita ang mga prutas na dala mo? Masama kasi ang kutob ko dyan eh. Pero, Manang, order po kasi nila to. Hindi ko po pwedeng ipakita ng basta sa ibang tao. Iho, nakikiusap ako sa iyo. Maaaring buhay at kamatayan ang nakasalalay dito. Sige na, hayaan mo na akong makita ang laman ng dala mo. Bahala na to. Sige po, pero sandali lang ha, Manang. May kailangan din akong gawin kung sakali. Kailangan gawin? Ano po? Basta, sige na, buksan mo na yung kahon. Maghintay ka rito at may kukunin lang ako. Umalis si Manang at pumasok sa kanyang tindahan. Ako naman ay nagpalingalinga. Wala naman akong nararamdamang kahit anong kakaiba. Siguro ay wala pang nagmamasid sa akin. Siguro ay hindi pa nila alam na naroon na ako. Kaya naman binuksan ko nga ang kahon. Sakto naman na nakabalik na ang matanda. May dala siyang iilang kalamansi. Kalamansi? Aanin niyo po yan? Yang ubas, bigyan mo ko ng isa niyan. Pero Manang, Sige na, kailangan nating magmadali. sandali lang po. Oh, eto po, Manang. Ano po bang gagawin niyo dyan? Sana lang talaga mali ang hinala ko. Pero manood ka. Papatakan ko nitong kalamansi itong ubas. Ayan. Gayon, tingnan natin kung anong mangyayari. Ha? Yung ubas? Bumubula? At ang baho! Sinasabi ko na nga ba, tama ang hinala ko. Anong hinala po? Tingnan mong maigi ang ubas. Tinitigan ko ang ubas. Nangingitim ito at bumubula-bula pa. Tiniis ko ang napakasangsang nitong amoy. Kala mo talaga ay bulok na karne ang kaharap ko. Ilang sandali pa ay tumigil na ang pagbula ng prutas. At doon ay tumambad sa akin ang isang mata. Mata? Ang ubas naging mata? Mata ba talaga yan? Paano? Hindi natin matrukoy batay sa itsura.
tanggal na sa ulo eh. Pero sigurado akong matayad ang tao. Paano naging mata ng tao yung ubas? Anong ginawa niyo, Manang? Wala akong ibang ginawa. Pinatakan ko lang talaga ng kalamansi. Ganito kasi, iho. Ang mga aswang ay gumagamit ng sabulag. Nililin lang nila ang paningin nating mga ordinaryong tao. Sa paningin natin ay nag-iiba ang itsura ng mga bagay na gusto nilang baguhin. Halimbawa, yung mata ng tao, pinagmumukha nilang ubas. Sabulag din ang gamit nila. Kung bakit nagmumukha silang aso o ibang hayop sa paligid natin. Bakit naman nila ginagawa to? Tsaka, ibig sabihin ba nito? Ang ibang prutas na dala ko? Ginagawa nila ito para hindi basta mabisto ang kanilang pagkain. Patakan din natin ang ibang mga prutas para matingnan. Hindi na ako tumutol. Pinatakan nga po ni Manang iba pang mga prutas na dala ko. Ang mga saging ay naging mga ribs. Ang mga mansanas ay mga puso at tatay. Ang mga dragon fruit ay kung ano pang mga lamang loob. Ang mga melon naman ay naging ulo ng tao. Hindi. Mga laman nga ng tao ang dinideliver ko sa kanila. Kung ako sa'yo ay itigil mo na ang paghahatid ng pagkain sa kanila. Pero Manang, hindi po kasi ganun kadali yun eh. Tinatakot po nila ako. Binabantaan nila akong sasaktan nila ang nanay at kapatid ko. Napakalaking problema nitong pinasok mo, iho. Ang maganda mong gawin, umuwi ka na agad. Maghanap ka ng albularyong pwedeng tumulong sa'yo. Ay, kahit kami rin dito ay kailangan na rin mag-ingat. Alam na namin ang lihim nila. Hindi malabong puntirya, hindi nila kami. Hindi naman po pwede yun, Manang. Ayoko madamay kayo. Ganito na lang po. Dadalhin ko tong kahon. Itatapon ko sa malayong lugar. Mahirap na po. Baka kasi maamoy nila itong naririto sa inyo kapag iniwan ko. Salamat sa gagawin mo, iho. Pero huwag mo ring kakalimutang mag-ingat. Hindi biro ang kakaharapin mong magugot mula ngayon. Maingat kong isinarado ang kahon. Pagkatapos ay nagpaalam na ako sa matandang tindera. Halos paliparin ko na ang motor makabalik lang agad sa may bayan. Mahirap nang maaabutan ng mga aswang sa isang liblib na lugar. Nakakapikon talaga. Gusto ko lang naman ng ekstrang kita eh. Ba't ba ako napasok sa kababalaghang to? At saan ko kaya ito itatapon? Kailangan ko na rin makauwi agad. Baka napano na sinananay sa bahay. Oo, naglatag ako ng mga pangontra doon pero hindi pa rin talaga ako mapalagay. Tsaka, kailangan ko pang maghanap ng albularyo. Uy! May tao! Biglang sumulpot sa daan. Diyos ko! Hindi. Siya? Ibigay mo sa akin yung pagkain namin at hindi tayo magkakaproblema. Siya nga. Si Hernando. Gutom na kami ng asawa ko. Sige na, ibigay mo na sa akin yan at nang makauwi na ako. Gaano ako kasiguradong hindi niyo gagalawin si nanay? Hindi ako nakikipaglokohan sa'yo. Hindi rin ako nakikipaglokohan sa iyo, bata. Sige na, akin na yan. At nang matapos na itong usapan natin, maliban siyempre kung gusto mong ikaw na ang gawin naming hapunan. Oh, heto na yung nakakadiri niyong pagkain. Saluhin mo! Ay, salamat naman. Ngayon, uuwi na ako. Umalis ka na. Huwag niyo na kaming guluhin. Tinamahan ka nga naman ng lintik.
Tumalikod sa akin si Hernando dala ang kahon ng kasumpa-sumpa nilang hapunan. Ang akala ko talaga noon ay aalis na siya at maglalaho sa aking paningin. Pero iba ang nangyari. Kitang-kita ko kasing bigla na lang siyang nagbago ng anyo. Mula sa pagiging isang matandang lalaki ay naging isang itim na aso. Yung mismong sumunod sa akin nang pauwi na ako nung nagdaang gabi. Diyos ko, akala ko may kinalaman lang sa kanilang mga aso. Hindi ko inakalang sila pala mismong mga yon. Yung humarang kaya sa akin nung papunta pa lang ako sa kanila. Sino kaya yun? Si Jenna o ang nanay niya? Mamaya ko na nga iisipin to. Kailangan ko na makauwi. Mula sa liblib na bahagi ng Rizal ay bumiyahin na ako pa uwi. Tuloy-tuloy lang ang takbo ko. Hindi kasi talaga ako mapalagay. Gusto ko nang makita ang kapatid at nanay ko para masiguradong ligtas sila. Tandaan nating hindi pa uso ang cellphone sa mga panahong ito. Wala rin kaming telepono sa bahay. Kaya walang ibang paraan para malaman ko ang kalagayan nila kundi ang makauwi agad. Ang kaso, nang makarating ako, ay tumambad sa akin ang kinakatakot ko. Mga 1:30 na po ito. Nay? Anong nangyari dito? Bakit mo sa kambing to? Nasa si Lisa? May kumuha sa kanya, anak. Halimaw! Kinuha ng isang aswang ang kapatid mo! Aswang? Kinuha si Lisa? Maniwala ka man o sa hindi. Aswang talaga yun! Nakakakilabot ang itsura. Puno ng balahibo ang balat. Parang aso ang hugis ng mukha pero tao ang katawan. Noong una ay kumakatok siya. Hindi namin pinagbuksan. Ayun, kinalampag niya na kinalampag ang pinto hanggang sa mamuhagak. Maniwala ka, anak. Yun talaga ang nangyari. Naniniwala po ako sa inyo, Nay. At mukhang alam ko kung sino yung aswang na yun. Alam mo kung sino? Yung mga customer na pinaghahatiran ko ng pagkain. Mga aswang sila, Nay. Ano? Pero tsaka na po tayo mag-usap. Kailangan ko mabawi si Lisa. Darwin, anak, delikado. Kung susugurin mo yung mga halimaw na yun ng basta, baka pati ikaw mawala sa akin. Humanap tayo ng pwedeng makatulong sa'yo. Alam ko po, Nay. Kailangan ko makahanap ng albularyo. Pero sa ngayon, maghahanap muna tayo ng pwede kong pag-iwanan sa inyo. Hindi kayo ligtas dito na mag-isa. Sinubukan kong mag-isip ng mag-isip kung saan ko pwedeng ipagkatiwala si nanay. Medyo nahirapan ako kasi wala kaming malapit na kamag-anak doon. Wala rin ako masyadong kaibigan na pwedeng pagkatiwalaan. Hanggang sa may naisip akong posibleng puntahan. Agad ay pinahanda ko si nanay. Tapos ay umalis na kami. Tao po! Terence! Magandang gabi! Pasensya na sa disturbo. Terence! Terence! Gising pa kaya ang kaibigan mo, anak? Malamang tulog yun ngayon, Nay. Pero kailangan eh. Terence! Terence, ako to! Si Darwin! Oh, Darwin! Ano bang nangyari? Mag-aalaw na. Bakit na mabulabog? Pasensya na, Tol. Pero sobrang kailangan lang talaga namin ng tulong ni Nanay ngayon. Tulong? Tungkol saan ba? Hindi ko alam kung maniniwala ka ba. Pero sasabihin ko pa rin, bahala na. Sinalakay kami ng aswang. Kinuha si Lisa. Kailangan ko siyang iligtas. Kailangan kong iwan muna si Nanay dito. Aswang? Mukhang mahirap yan ah. Pero nasa tamang lugar kayo, pare. Tamang lugar? Albularyo ang lolo ko. Matutulungan niya kayo.
Noon ko lang napagtanto ang lahat. Kaya pala masyadong mapamahiin ang kasama ko sa trabaho. Kaya pala mabilis siyang kutuban ng masama. Yun pala ay dahil mula siya sa angka ng mga albularyo. Laking pasasalamat talaga namin ni Nanay at pinapasok kami ni Terence. Tinawag din niya ang kanyang lolo Bolto. Kinausap kami ng matanda. Sinalaysay ko naman sa kanya ang lahat ng naranasan ko. Yun din ang unang pagkakataon na narinig ni Nanay Emily ang buong kwento. Diyos ko naman, Darwin. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Doon pa lang na binalaan kang huwag magsasabi sa kahit sino, kaduda-duda na eh. Pasensya na po, Nay. Dinaig lang talaga ako ng takot at kagustuhang magkapera. Ay, nakukonsensya tuloy ako. Sana pala nakinig na ako sa kutob ko. Dapat di ko na lang binigay sa'yo yung flyer. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Terence. Hindi mo kasalanan. Walang ibang dapat sisihin dito kundi ang mga aswang. Isa pa, ako naman ang nagpasyong tumuloy sa trabaho eh. Tama ang kaibigan mo, Terence. Ang mga aswang ang dapat nating sisihin at wala nang iba. Ngayon naman, Darwin, kailangan mong mailigtas ang kapatid mo sa lalong madaling panahon. Hindi natin sigurado kung anong balak ng mga halimaw na yun sa kanya. Yun nga po, Kabolto. Ano po bang dapat kong gawin? Nagtataka lang ako. Nagsaboy naman ako ng asin at bawang sa bahay bago ako umalis eh. Bakit nakapasok pa rin sila at nakuha ang kapatid ko? Ibig sabihin, kaya nilang indahin ang mga ordinaryong pagontra. Kailangan mong gumamit ng mas malakas na panlaban kung gano'n. Gaya ng ano po, Kabulto? Masisiguro ba niya ng kaligtasan ni Darwin habang nililigtas niya si Lisa? Tatapatin ko na kayo. Walang kasiguruduhan ito. Nakasalalay ang lahat sa gumagamit. Ay, Diyos ko. Nay, huwag kayo masyadong mag-alala. Magtiwala ho kayo sa akin. Maililigtas ko si Lisa. Uuwi kaming dalawa sa inyo, pangako po yan. Darwin. Teka. At kukunin ko ang mga magagamit mo. Sandaling umalis ang matandang albularyo. Pagbalik nito ay may dala na itong isang maliit na bag at binuksan niya iyon. Ano po yan, Manong? Ito ay itim na asin. Asin na may kahalong abo ng palaspas. Tapos, binindisyonan. Mas malakas ang bisa nito kaysa sa ordinaryong asin. Meron akong 1 kilo nito dito. Ito po, insenso? Oo, insenso yan. Lilikaya ng usok na hindi kayang tiisin ng mga aswang. Masakit sa kanilang mga mata, ilong, lalamunan, baga, at kahit sa balat. Pero ligtas ito sa tao. Makakatulong ito para maitaboy mo sila at mailigtas mo ang kapatid mo. Yun nga lang, tatatlo lang ang natira rito na meron ako. Kailangang sabay mo ring sindihan itong 3 para kumalat ng gusto ang uso. Kuha ko, Kabolto. At ito naman, ipapahiram ko sa iyo. Anting-anting na pamproteksyon para sa sarili mo. Anting-anting? Agimat? Oo. Suotin mo yan at hindi ka basta mahahanap ng mga aswang. Kapag nagtago ka, hindi ka nila maaamoy. Mararamdaman o makikita agad. Pero, siyempre, makikita ka pa rin nila kapag lumantad ka na. Kinuha ko ang agimat na inabot ng albularyo. Medalyon po iyon na gawa sa itim na bakal. May mga nakaukit na hindi ko maunawaan. Gayon pa man ay sinuot ko pa rin iyon. May tiwala naman ako kay Mano. Maraming salamat po rito, Kabolto. Isang bagay pa nga pala. Kailangan mong makarating doon bago mag-alas 3. Mas maaga, mas maganda. Bakit naman po?
May posibilidad kasi na gamitin nilang alay ang iyong kapatid. At kung magsasagawa sila ng pag-aalay, siguradong eksakto 3:00 ng madaling araw, sila magpapadugo. Nako, paano ho yan? Pasado 1:00 na. Huwag kayong mag-alala, Nay. Kaya ko namang 1 oras papunta ron. Makakarating ako. Siguro mga 2:30. Ayaw mo ba ng kasama, Tol? Sama na lang ako para may makakatulong sa'yo. Labanan natin yung mga aswang na yon. Naiintindihan kita, Terence. Ang kaso, mas kailangan ka rito. Maaari kasing biglang sumalakay ang isa sa kanila dito. Mabuti nang may makakatulong sina nanay at kabolto. Sigurado ka ba dyan, anak? Kaya mo bang mag-isa? Gaya nga ng sabi ni Mang Bolto, walang kasiguraduhan to, Nay. Kaya ko ba? Kailangan ko pong kayanin para kay Lisa. Mag-iingat ka, anak. Bumalik kayong dalawa sa akin ng buhay. Hindi ko makakaya kapag nawala isa man sa inyo. Nanalangin kami sandali para ihanda ang kalooban ko. Dinasalan din ni Mang Bolto ang motorsiklo ko. Pagkatapos ay hindi na ako nagsayang pa ng oras. Eksakto 1:34 ay lumarga na ako. Dala ko sa belt bag ko ang supot ng itim na asin at insenso. May kasama rin yung lighter at kutsilyong maliit. Suot ko naman ang anting-anting bilang kwintas. Kailangan kong tapusin tong pinasok kong gulo. Kailangan kong mailigtas ang kapatid ko. Panginoon, tulungan at gabayan niyo ako. Tuloy-tuloy ang pagpapatakbo ko. Nakiramdam ako. Wala naman akong napapansing nagmamatyag sa akin. Mag-aalas 2:30 na nang makarating ako sa maliit na tindahan ni Manang. Dadaanan ko lang sana yon, pero medyo nag-alala rin ako para sa matanda. Kaya huminto ako. Manang! Andyan po ba kayo? Manang! Manang! Walang tao. Bukas naman tong tindahan ah. Kinakabahan ako. Silipin ko siguro dyan sa bahay nila. Hindi ako mapanatag kaya naman lumakad ako papunta sa bahay nila. Nasa likod lang naman yon ang kanilang tindahan. Doon ako kumatok at nagtawa pero walang sumagot. Hanggang sa naisip kong buksan ang pinto at tumambad sa akin ang isang karimari-marim na tagpo. Hindi. Kasalanan ko to. Sinamanang ang pamilya niya. Hindi. Hindi. Naroroon sila sa loob ng kanilang bahay. Pawang lasog-lasog na ang kani-kanilang mga katawan. Si Manang mismo ay luha na ang mga bituka. Bukas na sikmura at naglalawa ang dugo. Noon din ay dali-dali akong bumalik sa motorsiklo ko. Sobra na yung mga demonyong yan. Dinamay na nga nila yung pamilya ng tindera. Hindi na pwede to. Kailangan ko na talagang mailigtas ang kapatid ko. Mula sa may tindahan ay hinila ko na lang ang motorsiklo. Ayoko makagawa ng malakas na ingay. Kailangan kong makalapit nang di nila napapansin. Todo ang dasal ko na sana'y may talab ang daladala kong anting-anting. Pinarada ko ang motorsiklo ko ng medyo malayo sa bahay. Pero sakto lang din naman ang lapit para magawa naming makatakas agad kung sakali. Pagkatapos ay lumakad na ako ng palihim papunta sa mismong bakuran nila. Sumuot ako sa mga damuhan. Ngayon, kailangan ko na lang malaman kung saan nila dinala si Lisa. Sana lang talaga nandito siya ngayon. Sana wala siya sa ibang lugar at doon pinapahirapan. Diyos ko. Teka. Si Jenna. Alam ko nang gagawin ko.
Humanda ka ngayon sa akin. Ihahanda ko tong kutsilyo ko. Itatarak ko talaga to sa liig mo. Kapag di ka umayos, babae ka. Maingat nga akong lumapit kay Jenna. Nang nasa likod na niya ako, ay mabilis ko siyang sinunggaban. Tinakpan ko ang bunganga niya para hindi siya makasigaw. Huwag kang maingay. Kung ayaw mong mamatay, may itim na asin tong kutsilyo na to. Kapag tinarak ko to sa liig mo, siguradong todas ka. Hahayaan kita magsalita. Sabihin mo kung nasan ang kapatid ko. Ano na? Nasaan si Lisa? Nasa likod bahay po. Gagamitin siyang alay ni nanay at tatay. Kung ganun, tama nga ang albularyo. Kuya, makinig ka muna sa akin. Alam kong nandito ka para iligtas ang kapatid mo. Pero hindi magiging madali yon. Malakas na uri ng mga aswang ang mga magulang ko. Papahamak ka lang. Kung makapagsalita ka, kala mo hindi ka rin aswang, ha? Hindi pa po. At ayokong maging aswang. Ha? Sigurado ka ba dyan? Nagsasabi ako ng totoo. Kaya nga ayokong mapahamak ka, kuya. Umalis ka na rito. Pangako, hindi ako magsusumbong. Hindi ko pwedeng gawin yan. Kailangan kong iligtas ang kapatid ko. Pero kuya, masyado silang delikado. Susukal ako. May dala akong mga pangontra rito. Gagamitin ko. Pwede ko pong malaman kung anong pangontrang meron ka, kuya? Hindi mo ako maluloko. Akala mo ba naniniwala na akong hindi ka kampi sa mga magulang mo? Kuya, maniwala ka. Aswang ka man o hindi ngayon, may dugong halimaw ka pa rin. Ngayon, sumunod ka sa akin. Dinala ko si Jenna sa kabilang dako ng damuhan. Pagkatapos ay tinali ko siya sa isang puno gamit ang tie box. Iyon ang ginagamit kong panali ng mga dinideliver ko kapag kailangan. Binusalan ko rin ang kanyang bunganga gamit ang isang panyo. Diyan ka lang. Makakaalis ka rin kapag nakita ka na ng mga magulang mo. Ang mahalaga ngayon, hindi ka makakaabala sa gagawin kong pagliligtas sa kapatid ko. Kung ako sa'yo, manahimik ka na lang. Kailangan ko na magmadali. Lumakad muli ako papunta sa likod bahay. Sumuot pa rin ako sa mga damuhan para di nila ako agad makita. Doon ay may nakita akong malalaking apoy gawa ng kanilang pagsisiga. At nakita ko nga po roon ang kapatid kong si Lisa. Nasa harap siya ng dalawang kahindik-hindik na nilalang. Puno ng balahibo ang balat. Tao ang katawan pero kahugis ng aso ang mukha. Sakto sa nilalarawan ni nanay. Pakawalan niyo ako rito, mga demonyo! Mga hayop kayo! Mga halimaw! Hindi ka na makakawala rito. Ikaw ang magsisilbi naming alay ngayong gabi. Dugo mo ang magiging alay sa aming Panginoon at laman mo ang aming gagawing hapunan! 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 Pagkain! Masarap na pagkain ko! Mga walang hiya kayo! Hindi niyo ako pagkain! Salamat at buhay pa si Lisa. Ngayon, kailangan ko na lang silang gulatin at paalisin dito. Tsaka kami tatakas na dalawa. Tulong! Saklolo! Tulungan niyo ako! May nakakarinig pa ba sa akin? Saklolo! Saklolo! Walang makakarinig sa'yo rito! Hangal na babae! Wala! Alam ko lang gagawin ko. Ngayon na, hindi na ako dapat magsayang ng oras. Maingat akong kumilos. Doon sa pinagtataguan ko ay kinuha ko ang mga insenso mula sa belt bag. Imbes na sindihan iyon gamit ang lighter ay hinagis ko iyon diretso sa nakasigang apoy. Agad-agad ay sumabog nga iyon sa lugar at nagkalat ang usok ng insenso. Nagsimula ito na manapis, ngunit mabilis na nitong lumaki at kumapal. Tinabunan noon ang buong bakuran at bahay ng mga aswang. Anong usok ito?
Saan ito galing? Bakit biglang... Humanda ka sa akin pag nakita kita! Sino ka bang nangangahas na guluhin kami? Marisa! Umalis muna tayo rito! Ayos. Tumatalab yung usok ng insenso. Lalayo na sila. Ito na pagkakataon ko. Lisa, nandiyan na ako. Nang makita kong lumayo na ang mga aswang ay mabilis ko nang nilapitan sa Lisa. Kailangan kong mag-ingat. Hindi mahapde para sa akin ang usok. Pero medyo nahihirapan pa rin akong makita ang paligid. Kailangan kong maging listo at baka biglang bumalik ang mga halimaw. Nang makalapit ako sa kapatid ko, ay agad ko siyang kinalaga. Lisa, ako to! Lisa! Kuya, ikaw nga. Shh! Huwag mong lakasan ang boses mo. Baka marinig nila tayo. Ayos ka lang ba? Kaya mo pa bang tumayo at tumakbo? Medyo nangihina na ako, pero kaya ko pa naman. Ang totoo, pagod na rin ako. Pero kailangan nating kumilos. Puntahan natin ang motor ko. Tapos tumakas tayo. Eto, suotin mo to. Ikwintas mo. Ano to? Agimat na bigay ng isang albularyo. Kapag suot mo yan, hindi ka basta maaamoy o makikita ng mga aswang. Maliban kung nakalantad ka. Sige na, umalis na tayo. Baka bumalik na dito ang mga yon. Sinuot ni Lisa ang anting-anting. Pagkatapos ay pasimple na kaming bumalik sa damuhan. Maingat kaming sumuot doon. Pakay naming makabalik agad sa motorsiklo ko. Dinadasal ko lang noon na sana'y hindi pa iyon nakita ng mga halimaw. Nakakapikon talaga itong pinasok mong gulo, kuya. Napahamak pa ako. Alam ko. Sorry na. Kahit sermonan niyo pa ako ni nanay ng 1 taon, lulunukin ko. Kasalanan ko to pero mamaya na yan. Unahin muna natin makatakas dito. Isan mo ba kasi iniwan yung motor mo? Sa daan papunta rito. Siniksik ko sa may halamanan para hindi nila agad makita. Pero di tayo mahihirapang ilabas yun. Teka, tigil. Tingnan mo doon. Hindi maganda to. Ang mag-asawang halimaw, hinahanap na nila tayo. At napakawala na nila yung anak nila. Ginapos ko na yung kanina eh. Napaka-inutil mong bata ka! Hinayaan mong makalapit yung taong yun at makapanggulo! Pasensya na po, Tay. Pinuntahan niya akong papatayin. Wala akong nagawa. Alam niyo namang hindi pa ako aswang tulad niyo eh. Ang nakakainis pa dito, mukhang gumagamit siya ng kung anong pamproteksyon. Hindi ko siya maramdaman o maamoy lintik. Pwisit na babae niyan. Sinasabi ko na nga ba eh. Nililin lang niya ako kanina. Hindi talaga siya mabait. Kuya, tingnan mo mabuti yung dalaga. Nakatingin siya rito. Nakikita niya tayo? Alam niyang dito tayo nagtatago? Hindi maganda to. Ngayon, kailangan natin mahanap yung kutong lubang yon. Silang dalawa ang iaalay natin ngayong gabi. Alay! Alay! Pagkain! Hapunan! Tay! Doon! Andun sila! Tumakbo sila palayo! Humanta sa akin ang hangal na yan! Habulin natin! Bilis! Ibang direksyon yung tinuro niya sa tatay niya. Pero sigurado naman ako nakakita niya tayo eh. Anong iniisip niya? Di kaya totoong mabait siya, kuya? Baka talagang ayaw niya maging aswang. Mamaya na natin isipin yan. Tara na, tumuloy na tayo. Nagpatuloy kami sa pagsuot sa damuhan. Palingon-lingon ako at baka sinusundan na pala kami nang di namin namamalayan. Pero di ko na sila makita. Makalipas pa ang ilang minuto, ay narating na namin ang motorsiklo ko. Hawakan mo lang yung supot ng asin. Sabuyan mo sila kapag nakalapit. Kuha ko. Ano, handa ka na dyan? Handa na, kuya. Pagkaanda ng motor, haharurot agad tayo. Maririnig nila to kapag nag-ingay eh. Kaya kailangan natin makatakas agad.
Sana lang, di sinukin bigla ang makina nito. Yan ang idalangin mo. Sana samahan tayo ni tatay. Sana hindi masira ngayon itong motor niya. Sige na kuya, paandarin mo na makaalis na tayo dito. Sige, bibilang ako ng 3. 1, 2, 3! Agad ay pinaharurot ko ang motorsiklo. Tuloy-tuloy kaming nakatakbo sa unang mga sandali. Subalit, nung tanaw ko na ang maliit na tindahan, ay nangyari na nga ang inaasahan ko. Kuya, kinakabahan na ako, parang may nakasunod sa atin. Ramdam ko rin yan. Mukhang minamatyagan na nila tayo. Hindi maganda to. Malayo pang bungad ang looban. Maganda kang manaboy ng asin. Ayan na! May aswan ang humahabol sa atin! Lumundag ang isa, lintik! Ilis mo ang motor, kuya! Sasabuyan ko! Hindi kayo makakatakas! Mga hangal! Mamatay ka ng halimaw ka! Nilihis ko ang takbo ng motor. Dadambahin sana kami ng aswang ngunit agad siyang nasabuyan ng itim na asin ni Lisa. Noon din ay pinagpatuloy ko ang pagpapatakbo. Hinahabol pa rin kami ng aswang na si Hernando. Pero hindi niya magawang makalapit dahil sinasabuyan pa rin siya ni Lisa. Hindi kayo makakatakas! Dito na kayo mamamatay! Kuya! Yung isa mga aswang! Papunta sa harap natin! Bibit-bit siya kung ano! Diyos ko! Ulo ni Jenna! Pinatay nila ang sarili nilang anak! Sasabuyan ko ng asin mga gulong! Ituloy-tuloy mo lang, kuya! Sagasaan mo! Pagkain! Hapunan ko! Mga pagkain ko! Nagkakarindi ka ng demonyo ka! Hindi! Ang asawa ko! Mga walang hiya kayo! Sinagasaan ko ng motorsiklo ang babaeng aswang. Kita kong umusok ng husto ang balat niya nang malatayan nito ng gulong na may itim na asin. Nang malagpasan na namin siya, ay pinagpatuloy ko pa ang pagpapatakbo ng motorsiklo ko. Lalo ko pa itong binilisan. Binilisan ko ng binilisan hanggang sa namalayan na lang naming papunta na kami sa malapit na bayan. Mukhang hindi na nila tayo hinahabol. Sana nga ganun, kuya. Sana hindi sila nauna doon sa bahay. Wala sa bahay si nanay ngayon. Naroon siya kinamang bolto. Yung albularyong tumulong sa akin. Napakarami mo talagang kailangan paliwanag, kuya, ha? Kasalanan mo talaga lahat ng to, eh. Alam ko. Hayaan mo. Ikikwento ko habang nasa biyahe tayo. Pero manatili kang listo. Baka biglaan na naman tayong sunggaban ng mga aswang na yun. Mula sa kung saan. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko nang malaman ni Nanay at Lisa ang lahat. May bahagi kasi sa kanila na sinisisi nila ang mismong mga sarili nila. Sinasabi nilang kasalanan nila kung bakit kinailangan kong maghanap ng dagdag na pera. Pero hindi naman ganun yon. Kung naging mas matalino lang sana ako sa paghahanap at pagtanggap ng trabaho, ay naiwasan ko sana ang sigalot na yon. Pagkatapos ng gabing yon ay lalong naging mahirap ang buhay namin. Kinailangan kasi naming lumipat agad para di kami mahanap ng mga aswang. Masakit man sa kalooban ko, ay binenta ko ang motor ni tatay. Tapos ay lumuwas kami dito sa may Visayas. Doon ay nagtrabaho kaming dalawa ni Lisa para ituloy ang gamutan ni nanay. Bali huminto muna din siya sa kanyang pag-aaral. Nakapagpatuloy lang siya nang pumanaw na ang aming ina. Sa awa naman ni Bathala, hindi na kami ulit nakaengkwentro ng aswang. Oo, mahirap ang buhay namin. Pero ang mahalaga ay ligtas ang pamilya namin mula sa mga halimaw na yon. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa pagbabasa.